COVID-19 sa unang linggo ng Enero 2024. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar. Radyo Pilipinas Report. Nakapagtala ng 88 bagong kaso ng COVID-19 o 76% na pagtaas ang Rehiyon Cordillera sa unang linggo pa lamang ng Enero 2024 kumpara sa 50 kaso lamang sa huling linggo ng December 2023. Batay sa datos ng DOH-CAR, ang lungsod ng Baguio ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso sa bilang na 68, kasunod ang Abra at Benguet na may tig-6, 4 sa Ifugao, 2 sa Kalinga at tig-1 naman sa Mountain Province at Apayao. Sa pangkalatan ay mayroon ng 133,075 COVID-19 cases ang rehiyon mula taong 2020, 130,028 o 97.77% recoveries, 2,880 o 2.16% case fatality rate at 52 active cases na kinabilangan ng 41 asymptomatic at 11 moderate to critical cases. Mula sa Baguio City, Jong Munar, Radyo Pilipinas. Bank lending sa bansa lumago ng 7% noong Nobyembre 2023 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May ulat live si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas Report. Yes, EJ. Naitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang 7% year-on-year na paglago sa mga pautang ng mga bangko. Ayon yan sa preliminary data na inilabas nito. Ibig sabihin, patuloy ang pag-angat ng mga utang sa mga universal at commercial banks kahit bumaba ito ng bahagya mula sa 7.1% noong Oktubre 2023. Ayon sa BSP, ang mga utang sa mga residente ng bansa ay tumaas ng 7.4%, bahagyang mas mabagal kaysa sa 7.5% noong Oktubre, habang bumaba ang utang sa mga hindi residente ng 5%. Sinasabi ang mga utang na may kinalaman sa production activities ay tumaas naman ng 5.7%. Lalo na sa mga sektor ng real estate, kuryente at gas, wholesale at retail trade. Samantalang bumilis ng 23.6% ang mga utang sa mga residente noong Nobyembre, mas mabilis kaysa sa 22.8% noong Oktubre na ayon sa BSP ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng mga utang sa credit card, motor vehicle at salary-based general purpose consumption. Ito si EJ Lazaro para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat EJ Lazaro. Sa iba pa mga balita, sapat na supply ng bigas para sa anumang emergency ngayong taong 2024, tiniyak ng National Food Authority Eastern Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia. Radyo Pilipinas Report. Handang-handa ang NFA Eastern Pangasinan upang harapin ang mga hamon at kalamidad ngayong taong 2024. Ito ang inihayag ni Frederick Dulay, Assistant Manager ng ahensya. Aniya, sapat din ang buffer stock ng bigas sa kanilang warehouse na abot sa 20,000 bags. Umaasa naman nitong walang gaanong kalamidad na mangyayari. Gayunpaman, tiniyak nito sa publiko na ang NFA ay mananatiling handa sa anumang kaganapan. Samantalang nagpapasalamat si Dulay dahil sa kabila ng mga hamon noong nakaraang taong 2023 na pagtagumpayan nito ng ahensya. Kabilang na ang pag-o-offer ng bigas sa mga LGU sa halagang 25 pesos kada kilo na siya namang ibinibigay ng mga ito bilang ayuda sa mga apektado tuwing panahon ng kalamidad. Mandato naman ng NFA na mag-procure mula sa local farmers para sa buffer stock at upang makipagsabayan sa mataas na presyo ng private palay traders, nagbibigay ang NFA ng additional buffer stock incentive na 4 pesos. Patuloy din niya ang paghahatid ng NFA ng bigas sa halagang 25 pesos per kilo sa mga kadiwa stores. Manipad Tayo, Pangasinan, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balita sa mga oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas para sa iba pa mga news updates. Ako po yung lingkod AJ Ignacio. Magandang umaga. RP3 Alert. RP3 Alert. Land, air, and sea. Lahat ng mga pangyayari at latest updates sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Gagalugarin. RP3 Alert. Aktibong nag-uulat para sa masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. RP3 Alert. 1278 AM. Tolits, bakit ka malungkot? Laya, may sasabihin ako. Alam mo bang
palagi akong sinasaktan. Ha? Bakit? Mali yun. May narinig akong pwede nating tawagan at i-report ang mga paglabag sa karapatan nating mga bata. Tulad ng karapatang mabuhay, maproteksyonan, mapaunlad at makilahok. Halika, sasamahan kitang tumawag sa Makabata Helpline. Makabatang araw, ito po ang Makabata Helpline. Anong may tutulong ko sa inyo? Hello po, ako po si Tolits. Ito ang aking kwento. Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Philippine Standard Time is 10:03. Kuya Ilino, welcome to our 8th episode. Ito pong episode natin ay pangwalo na, nakawalo na pala tayo. So isang makabatang umaga po sa inyo, Kuya Ilino, at of course sa lahat po ng mga kawani natin sa Council for the Welfare of Children. Kasama na po ang mga regional coordinators natin, saka AAs po natin. Isang makabatang umaga po, Kuya Jello. Siyempre sa mga tagapakinig natin sa ating palatunto ng Makabata Teleradyo. Okay, mabilisan po siguro tayo, napaka-hitik at siksik ang ating episode ngayon. Pero simulan po muna natin ito, of course, sa short recap nung nangyari nung last episode natin, Kuya Ilino. Of course, naging guest natin si Tita G ng Policy Plans Research Division. Naandyan din si Ate Lee na taga-hatid natin ng Balitang Pambata. Matutunghayan natin mamaya yan. At of course, ikaw din, nag-report ka ng mga accomplishments na nangyari nung 2023 ng kanya-kanyang mga division yon. Of course, si Ma'am G or Tita G sa mga bata po ay talagang siya ay nag-report tungkol po doon sa legislative agendas na sinuportahan natin noong 2023 at sinusuportahan pa natin ngayon 2024. Kasama na dyan yung positive parenting, bawal na pong nambubugbog ng mga bata at talagang yan ay pinagbabawal naman ng mga batas natin. Whether yan ay nasa ngalan ng pagdidisiplina. There is a better way, bawal pong sinasaktan ng mga bata. Of course, yung adolescent pregnancy, tumataas po yan sa Pilipinas. Kaya po tinutulak natin yung pagpasa ng batas para po yan ay talaga ma-address na. And of course, yung paborito po natin, yung batas na magtutulak ng paglikha o pag-create ng Philippine Commission on Children. Opo, Kuya Jello. Napag-usapan din po natin last time, yung sa ginagawa naman po ng aming division sa LID, yung pag-reach out at pagtulong sa mga local government units, doon child-friendly local governance na tinatawag. So, napakaganda niyan, Kuya Ilino. Isisingit ko lang, ito yung lagi kong binabanggit, paborito kong banggitin to ngayon 2024, yung budget utilization rate ng aming ahensya, ng Council for the Welfare of Children. We are happy to report that it is now 90.43%. Yung budget utilization rate po, ito yung kakayahan ng isang ahensya na gastusin ang kanyang budget para sa mga programa na aming mandato. Ito yung mga programa para sa bata. So, 90.43% kami po niyan. Nung 2022, yan ay 80% lang. At nung 2021, 66% lang. So, congratulations po sa lahat po ng kawani ng Council for the Welfare of Children. And of course, ito pong pinapanood po natin ngayon, yung Makabata Teleradyo. Proud to say din po kami na ito po ang unang radio program namin in 49 years of existence. So, sana po tumagal pa po tayo dito sa paghahatid ng mga informasyon at balitang pambata. Yan, okay po. Ako, Jello, yung laman naman po ng programa natin ngayong 8th episode, ito po, yung mga segment po natin. Una po, pag-usapan po natin yung mga news tungkol sa child rights violation, so may sa ating news monitoring. Pangalawa naman po, related po dito sa mga child rights violation, sa protection issues. May guest po tayo, yung Department of Justice na magbabahagi sa atin ng mga kanilang ginagawa,
ng Department of Justice. So yan po ang laman ng ating episode ngayong umaga. So napakaganda po niyan. Abangan po natin yan. Pero bago po pumunta tayo dyan, of course, yung segment 1 po natin, yung binabanggit ni Kuya Ilino, talaga namang nakaka-excite at marami pong happening ngayong araw na to. No? Pero yun nga, wag na nating patagalin yung binabanggit na balitang pambata. Ito yung segment 1 po natin. So tinatawagan po ma'am natin ulit ngayon ang ating kakampi sa pagbabalita, si Ate Lee, para sa kanyang balitang pambata. Pasok po, Ate Lee. Isang makabatang umaga po sa bawat isa at sa lahat ng sumasbaybay sa Makabata Teleradyo. Kahit sa ang dako ng Pilipinas. Ako po si Ate Lee para sa Balitang Bata. Naku, pumapasok pa lang yung taong 2024 pero may mga nakakalungkot na balita na tayong natatanggap, no? Trigger warning lang po ito sa lahat ng ating mga tagapanood at saka mga taga-subaybay dahil ang balitang ito ay naglalaman ng impormasyon patungkol sa pagkamatay ng isang bata. Isang 8 taong gulang na bata ang napatay dahil sa aksidenteng mabaril ng shotgun ng kapitbahay ng SK Kagawad sa Dumangas, Iloilo, neto pong last January 2, 2024. Ayon dun sa balita, sinabi ng ama ng bata na habang siya ay nagtatrabaho sa labas ng kanilang bahay, nakarinig siya ng isang putok ng baril na nagmula doon sa kapitbahay nila. Nagulat na lang siya at sobrang lungkot niya nung nakita niya na yung anak niya ay nakahandusay at may tama ng baril sa ulo. Ayon sa mga pagsisiyasat ng kapulisan, naglalaro daw itong batang ito ng toy gun. Kumuha naman si SK Kagawad, yung suspect ng shotgun, para umano ipakita doon sa bata, no? Ipagmalaki yung kanyang shotgun. Subalit, dahil sa nagkaroon ng aksidente, nahulog yung shotgun at pumutok yung shotgun na tinamaan accidentally yung batang 8 taong gulang. Nakalabas naman ng suspect sa kulungan dahil hindi kaagad nakapagsampa ng reklamo ang mga magulang ng bata. Pero desidido din sila na magsampa ng kaso para naman mabigyan ng hustisya yung pagkawala ng kanilang anak. Nakakalungkot na balita, no? Medyo mabigat dalhin. So, ito lamang yung ating balita. Paalala lang po sa ating lahat. Ingatan po natin yung ating mga anak. Bigyan po natin sila ng proteksyon. Hindi lang po sa araw na ito, pero sa buong buhay po nila. Ako po si Ate Lee para sa Balitang Bata. Balik po tayo kay Kuya Jello at kay Kuya Ilino. Ikaw na. Ayan po. Nakakalungkot yung binalita ni Ate Lee, ano, yung pagkamatay ng batang nabaril ng isang SK Kagawad. Kuya Jolly, ano po nandun pa rin naman yung understanding natin pero dapat may justice pa rin no? Kasi namatay yung bata. So, your circumstances, nandun na, kaya lang dapat may justisya pa rin doon sa pagkamatay ng bata. At ito po, payo po natin doon sa may mga gun enthusiasts natin, may mga baril, na dapat mag-ingat po talaga. Mag-ingat talaga. Sa kanilang yung sa mga gun na possession, na maging responsible gun owners sila. Tama. Alam mo, tama ka dyan, Kuya Ilino. No? Of course, unang-una, nakakalungkot tong pangyayaring ito. Kami po ay talagang nakikiramay at nakikidalamhati po dun sa pamilya ng namatayan, lalong-lalo na po sa mga magulang. Isang mahigpit na yakap po mula sa Council for the Welfare of Children. Kaisa niyo po kami sa pagkuha ng hustisya dito sa pagkamatay ng inyong anak. Ano? At of course, nananawagan tayo, Kuya Ilino, sa pulisya ng Dumangas, Iloilo, na talaga sana po matulungan at masuportahan ng pamilya dito sa napakahirap na yugto ng kanilang buhay. At talagang kahit anong man ang posisyon, kahit anong antas sa buhay, kung talagang nagkasala, talagang dapat yan ay ma-prosecute at eventually maparusahan po. Opo, kailan po yan. Lalo sa yung pag-usapin po natin na ang bata ang talagang nagiging biktima. Tama. No? Dapat justice should be served. And of course, again, paalala natin na
yung sa ating mga may mga hawak ng baril na maging maingat Yes, at maging oo. responsible owners. Oo, dyan sa gun safety na binabanggit ni Kuya Ilino, sa lahat po ng gun owners, of course, marami po tayong mga talagang kababayan na nagdadala ng firearms at karamihan naman talaga dyan ay lisensyado, lisensyado or lalo na yung hindi lisensyado, bawal po kasi yan. Yan po dapat ay talagang hindi pinapahawak, hindi po pinapakita sa mga bata, hindi rin po yan nilalagay sa mga lugar na talagang madaling makita ng bata. Kumbaga, let's be responsible gun owners. May mga panuntunan po ang Philippine National Police kung paano gumamit ng baril, kung paano mag-store ng baril. Yung tinatawag na dapat child-proof ang inyong handguns o yung mga firearms. So talagang yan, para maiwasan ng aksidente. Pwede naman kasing walang may gusto niyan, pero yan po ay of course bunga rin na talaga ng kapabayaan. Kahit hindi talaga intentional, of course merong kapabayaan sigurong nangyari dyan. Kaya po talaga umabot na may naputukan pa at talaga nasaktang bata. Opo, ayan po. Kaya po talagang doon sa paalala natin sa ating mga nanonood at makinig, na maging maingat po, lalo yung ating mga gun owners tungkol dyan para maging safe naman talaga at maiwasan yung ganyang insidente ng mga pagkamatay ng bata dahil sa maling paggamit ng baril. So talagang kami of course sumusuporta ho sa pamilya ng namatayan dito sa pamilya ng bata na pinag-uusapan po natin kasama nyo po ang Council for the Welfare of Children sa inyong pagdadalamhati at of course kung ano po ang maitutulong po namin, nandiyan po ang Makabata Helpline 1383 kung kailangan ng legal advice or kung ano pang suporta. Wag mo kayong magtubiling tumawag, basta bata nga po, kami talaga ang bahala. Sorry na ano ko na yung aking mikropono, talagang nakakagigil ang mga ganyang pangyayari, pero nga Makabata Helpline 1383, tumawag po kayo, kami po ay gagabay kung ano man ang kailangang gawin po dyan, kung ano pong impormasyon ang kakailanganin po para mabigyan ng hustisya ang ating pamilya, yung bata po na namatayan. Of course, para po dun sa mga bago pa lang sumusubaybay, Kuya Ilino, every episode ginagawa po natin to. Ang Council for the Welfare of Children po, para po sa hindi nakakaalam, ay isang attached agency ng DSWD, kami po talaga ang punong abalang ahensya pag pinag-uusapan ang pagsusulong ng karapatan ng bata o pagprotekta sa mga bata. So huwag niyo po kakalimutan, Council for the Welfare of Children po. Ayan po, opo. At ito rin po ating ginagawang programa, yung Makabata Teleradyo, kung saan pinag-uusapan po natin ang mga issue tungkol sa mga bata at yung mga programa na ginagawa ng pambansang pamahalaan, kasama of course ang CWC. Dito po ay pinag-uusapan natin yung mga yan para ating advocacy, pagpalaganap information sa ating mga nakikinig ng ating programa. Punta naman po tayo, Kuya Jello, doon sa isa pang balita ni Meron Ate pa, Lee, meron pa, pong isa na base sa kanyang monitoring. So, pasok Ate Lee sa pangalawang balita. Sa isang balita tungkol sa violation ng karapatan ng ating mga bata, trigger warning po ulit ito sapagkat ang balitang ito ay naglalaman po ng impormasyon patungkol po sa pagkamatay ng isang bata. Isang 7 taong gulang na batang babae po ang natagpuang patay sa isang masukal na lugar sa Sariaya, Quezon. Base po dun sa investigasyon ng mga pulis, pauwi na po yung bata noong Sabado kasama ang iba pang mga batang babae nang nakasalubong nila yung suspect. Ayon daw sa suspect, sinabihan silang ihahatid sa kanilang mga magulang, subalit dinila sila sa isang masukal na lugar at doon binugbog at ginapos. Isang pagkakataon, nakatakas yung isang batang kasama ng biktima. Sumuko naman yung 23 years old na suspect noong January 7 sa barangay Morong, Sariaya, Quezon. Ayon sa suspect, nagdilim daw umano yung kanyang paningin at inakalang manika lamang ang bata kaya niya napatay. Medyo nakakaalarma po itong balitang ito, kaya ang sinasabi po natin, alagaan po natin, patuloy po natin bigyan ng proteksyon ang ating mga bata. Saan mang panahon o anumang panahon, saan mang dako tayo naroon. Balik tayo sa studio kay Kuya Jello at kay Kuya Eileen. Okay, Kuya Ilino, talagang nakakadurog na naman ng puso itong balitang hinatid ng ating kakamping si Ate Lee. Of course, nakikiramay ho ulit kami sa namatayan ng bata. Of course, needless to say, ito pong
pinag-uusapan, ito nire-report po ni Ate Lee kanina, is a blatant violation of children's rights. Yan po ay pagpatay sa bata. Of course, paparusahan ho yan under our revised penal code kung ang mga circumstances ng murder ay naandyan. Murder po yan, lalong-lalo na bata ang pinag-uusapan. Of course, hindi pa po natin alam ang buong detalye. No? Ito po yung mga posibleng violation para naman doon sa isang bata po nakasama. Depende po sa mga violation po na ginawa sa kanya. Maaring parusahan rin po yan under our revised under our Republic Act number 7610, saka of course yung ating RPC ay talagang yung penal code ng Pilipinas, pinagbabawal na niyan ang pagpatay, pananakit, pambata, ano. So talagang yan ay nakakalunos, pero dapat po nating tandaan, kaya ang mga magulang, lagi nyo pong bantayan ang inyong mga bata. Alam mo, Kuya Ilino, usong-uso yung mga naglalakad na ganyan. Pag may madadaan ng masusukal, baka dapat medyo aalalayan na natin ang mga bata. May kasamang mas matanda siguro, o kung kaya ay talagang sunduin po natin. Pasis po talaga dyan, Kuya Jello, yung role ng ating mga magulang, guardian and parents, na talagang tingnan mabuti at alamin kung saan yung ating mga, ma-ensure yung safety ng ating mga anak at ating mga bata para maiwasan yung mga gantong mga sakuna na nangyayari. Ayaw po natin mangyari ito, pero of course, kailangan pa rin ng hustisya para sa ating mga bata. Doon po sa pamilya ho ng namatayan, of course, katulad ng binanggit ko, pwede ho yung mga violations sa revised penal code po natin, sa Republic Act 7610, or yung more commonly known as yung child abuse law natin. Pero po para po sa mas malalim na usapan ho, kung gusto nyo ho ay kayo ho ay dumulog sa Makabata Helpline 1383. Pwede nyo makausap ang aming mga abogado dyan para sa initial na assessment, bago ho kayo lumapit talaga sa, kunyari ho, sa Public Attorney's Office. Of course, pwede rin kumuha ng private lawyer, pero marami hong pwedeng tumulong dyan. Baka ho, pwede rin namin kayong matulungan kung saan po kayo pwedeng mai-refer kung talagang wala pa pong nag-aasikaso ng pagkakaso at talagang pagbibigay hustisya dito sa bata. So, Kuya Ilino, etong next guest natin, of course, talagang napakaganda ng discussion natin mamaya, makikita po natin, Ito ay isang miyembro ng isang ahensya na pag pinag-usapan ho yung pagpaparusa, pag-prosecute, yung pagkakaso, saka pagbibigay hustisya sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga bata, talagang sila ang nangunguna. Basta bata, sila rin talaga ang bahala. Talagang kakampi po natin dyan. Babanggitin din po natin yung parang committee, may special committee kung saan itong ahensyang to at ang Council for the Welfare of Children ay talagang nagtutulong. So very excited po tayo dito. At pwede ko na bang sabihin, of course, ang Department of Justice, special shout out sa ating boss sa Department of Justice, Secretary Boying Remulla, mga kakampi na of course, naandyan si ASEC, itong ASEC na guest natin, si ASEC Anika Granong or Ate Anika ng DOJ, mga kakampi pang si Yusek Raul Vasquez, si ASEC Randy Pascasio, yan, pag-usaping babae at bata, sila ang bahala talaga dyan sa DOJ. Napakaraming inaasikaso niyang mga yan, pero yan, ang mga kakampi natin dyan, Kuya Ilino. Mag-break po muna tayo. Siguro. Talagang go to commercial break. Pagbabalik po natin, maririnig na po natin si ASEC Anika ng Department of Justice. Babalik po kami. RP3 Alert. Lagay ng trapiko. Flight status. Sitwasyon sa mga pantalan. Land, air, and sea. Tututukan. Round the clock. RP3 Alert. Basta bata, kami po ang bahala. Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok.
Department of Education. Bansang makabata, batang makabansa. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. RP3 Alert! Lagay ng trapiko. Flight status. Sitwasyon sa mga pantalan. Land, air, and sea. Tututukan. Round the clock. RP3 Alert! Basta bata, kami po ang bahala. Okay, Kuya Elino, nagbabalik po ulit tayo sa Makabata Teleradyo. So, narinig na po natin yung mga balitang pambata kanina, no, na talagang, of course, nalulungkot tayo sa nangyari. Pero ito, ipinapakilala nga po namin kanina, no, of course, kanina pa namin binabanggit si Asek Anika Granong ng Department of Justice o Ate Anika ng DOJ, ano. Yan ay makakausap po natin ngayon para sa mas malalim pang kwentuhan tungkol sa kung ano ba ang ginagawa ng Council for the Welfare of Children saka ng DOJ para po protektahan ng karapatan ng bata. So panoorin po natin to, yung Zoom interview po natin kay Ate Anika. Makabatang pagbati po at pasasalamat sa ating guest po ngayong araw na si Asek Anika Granong or Ate Anika ng Department of Justice. Kuya Elino, batiin natin ang ating guest. Isang makabatang umaga po, Asek Anika. Ate Anika. Good morning po. Good morning po. Isang makabatang umaga, Kuya Jello, Kuya Lino, at sa ating mga nanonood at sumasabaybay dito sa ating programa. Kuya Elino, nabanggit natin kanina, napag-usapan na natin, may mga report tayo about child rights violation kanina. Of course, nakakalungkot po ito dahil simula pa lang ng taon, meron na tayong mga report na naririnig at talagang natutunghayan. Kagabi, napanood ko pa yung isa sa nireport natin sa balita, no, talagang yan ay talagang patunay na talagang dapat bantayan po natin ng mga bata. Na tamang-tama naman ngayon kasi ang guest natin ngayong araw na ito, of course si Ate Anika ng DOJ at alam naman ng lahat na ang DOJ ang ahensya ng pamahalaan na talagang pag sa usaping legal, sa prosecution, saka siguradong sa paniniguradong mapaparusahan ng mga violators, talagang yan ang nangunguna. Yan ang kumbaga so to speak, nasa tip of the spear ng laban ng ating pamahalaan sa lahat ng lumalabag sa batas na to. Yung mga inside story ho ng ugnayan natin at pakikipagtulungan sa DOJ, hindi na ho yan masyadong nalalaman ng madlang people, pero tamang-tama na andito si Anika ngayon para po maibahagi sa mga nakikinig at mga sumusubaybay sa atin, Kuya Elino. Tama po, Kuya Jello. Nakakagalak po na panoorin natin si Ate Anika ngayon dahil mas makikilala natin ng ating taga-subaybay at taga-panood ng ating palatuntunan kung ano talaga yung ginagawa ng DOJ at ng committee na Special Protection of Children na nagbibigay talaga ng special protection para sa ating mga bata. Tama ka dyan, Kuya Elino. Kaya, of course, alam natin, busy-busy ang mga kaibigan natin sa DOJ. Ito si Asek Anika, talagang busy-busy to. Galing pa to sa mga out-of-town trips niya. Maraming inaasikaso sa DOJ. So, simulan na po natin ang ating question and answer portion. Ate Anika, para sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig ngayong araw na to ng Makabata Teleradyo, ano po ba ang mandato ng Department of Justice? Okay. Salamat, Kuya Jello, sa iyong katanungan. Bali, ang Department of Justice, DOJ, o ang Kagawaran ng Katarungan, ito ang principal law agency ng ating gobyerno, na ito ang ating legal counsel or abogado ng gobyerno, at also ang prosecution arm nito, o ang pangunahing taga-usig ng ating gobyerno. Ito rin ang namamahala o nangangasiwa sa ating criminal justice system sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa mga krimen, pag-usig sa mga nagkasala, at pangangasiwa na rin sa ating correctional system. Maidadagdag ko lang na bukod dito, ang DOJ din sa pamamagitan ng mga attached agencies nito ang nangangasiwa at nagpapatupad din ng ating mga batas sa immigration o yung pagpasok at pag-stay dito ng ating mga dayuhan, also yung sistema ng pagpapatitulo ng lupa, at
at through the PAO o the Public Attorney's Office ay nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa ating mahihirap na miyembro ng lipunan at iba pang mga kwalipikadong mamamayan. Oh, napakaganda ng sagot ni Ate Anika, Kuya Elino, no? Kasi of course, ang mga taga-subaybay natin, alam lang ay Department of Justice. Ang hindi na masyado na pag-uusapan, meron ding mga attached agencies ng Department of Justice, katulad ng sinabi ni Ate Anika, ang Bureau of Immigration ay naandyan para talagang walang nagpapasok labas sa bansa natin na mga illegal o hindi dumadaan sa tamang proseso. Napakaganda, Kuya Elino, nung binanggit na ni Ate Anika, no? Kasi ang alam ng tao, Department of Justice lang, no? Pero ang hindi na pag-uusapan, ang Department of Justice, merong mga attached agencies din. Katulad ng nabanggit niya kanina, ang Bureau of Immigration, para talagang walang naglalabas-pasok sa bansa natin ng mga illegal na tao, yung mga hindi talaga dumadaan sa proseso. Ang Bureau of Corrections, of course, para talaga doon sa mga piitan natin, maganda ang management talaga niya, na talagang kahit nakakulong ang ilang mga kababayan natin, talagang maayos pa rin ang kanilang kalalagayan. So, marami ring committees na pinapangunahan ang Department of Justice para sa kaalaman ng lahat. Merong tinatawag na Committee on Special Protection. Kuya Elino, alam mo yan, di ba? Opo. At Anika, ang tanong ko po ay nabanggit po ni Kuya Jello kanina na kayo po yung nangangasiwa ng Committee on Special Protection of Children. Tanong ko po, ano po ang ginagawa nitong Special Protection of Children at sino-sino po yung mga miyembro ng mga ahensya dito? Kuya Lino, bali ang Committee for the Special Protection of Children o ang CSPC, itinatag ito noong 1995, matagal na ito. Pero noong 2011, ito ay pinagtibay at nireorganisa. Para ang CSPC, ito yung pangunahing responsable sa koordinasyon at pagsubaybay sa investigasyon at pag-uusig ng mga kaso na sa paglabag ng Republic Act 7610 at iba pang child-related criminal laws. Ang isa pang pangunahing mandato nito ay ang pagbabalangkas at pagsubaybay sa komprehensibong programa para sa mga bata at para garantyahan ang legal na proteksyon ng mga bata sa lahat ng uri ng karahasan, pang-aabuso, pagsasamantala, pagpapabaya at diskriminasyon. Bali, itong CSPC ay binubuo ng mga ahensya ng ating gobyerno. Sa katuwang din ito ng Department of Justice, ang Secretary ng DSWD, and then ang mga miyembro nito ay ang Commission on Human Rights, Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment, ang Department of Tourism, Department of Interior and Local Government, DOH or Department of Health, syempre ang Department of Education, ang Philippine National Police, at syempre ang ating attached agencies also and offices under the DOJ, ang Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, at ang National Prosecution Service. Bukod dito sa mga ahensya ng gobyerno, meron din tayong mga kasama mula sa private sector na nag-aabukas ng proteksyon para sa mga bata. Ito ang ating Child Protection Network at ang ECPAT Philippines o ang End Child Prostitution and Trafficking. At may dadagdag ko lang, syempre, ang Council for the Welfare of Children, ang isa sa pinakamahalagang miyembro ng ating Committee for the Special Protection of Children at sila rin ang tumatayo bilang Secretariat ng CSPC. So, Kuya Elino, pinaalala ni Asik Anika na sekretarya tayo kasi may meeting kami niya next week. So, alam natin na magiging busy na naman tayo. Anyway, special shoutout po sa mga kaibigan natin sa DOJ. Maliban kay Asik Anika, syempre si Boss Raul Vasquez, si Yusek Raul. Katulong din natin dyan. Sila Asik Randy, Pescasio. Yan ang mga kakampi natin dyan sa DOJ. Of course, special shoutout sa boss natin sa Department of Justice, Secretary of Justice, Boying Remulla. Tsaka syempre, ang boss ko rin sa DSWD, Secretary Rex Gatchalian. So, nabanggit mo, Ate Anika, yung CSPC na talagang yan ay ginagawa nating aktibo ngayon. Marami tayong gagawin. Alam ko kung ano yung gagawin, pero para doon sa mga sumusubaybay sa atin,
maaaring gusto nila itong malaman kasi ito yung mga inside story. Ano po ba ang ginagawa ng Committee on the Special Protection of Children or yung CSPC natin tinatawag sa kasalukuyan para maproteksyonan ng mga bata? Yung si Jello, mayroon tayong, syempre, pwede kong i-grupo yung mga ginagawa natin, di ba, sa CSPC bilang yung sa mga policy, pagtatalagan ng mga rules at guidelines para sa protection ng mga bata, at also yung primarily bilang taga-usig ng pamahalaan, yung ginagawa ng ating mga piskal on the ground, no? So, bali dito sa committee, meron tayong mga programa tulad ng updating ng ating protocol on the case management of child victims of abuse, neglect, and exploitation. Bali, itong protocol na ito, una siyang inilathala noong 2013 at bilang mahigit 10 taon na ang nakakaraan, it's about time na i-update natin ito dahil itong protocol na to ang ginagamit ng ating mga stakeholders at other government agencies. Ito yung kumbaga guidelines nila, step by step na guidelines para halimbawa may biktima ng karahasan na bata, ito yung guide nila. Tulad ng mga social workers, mga police, mga piskal, ito yung gagamitin nila para maprotektahan ang mga bata. Dahil alam naman natin na ang mga bata, iba ang treatment niyan. They need special rules kumpara mo sa mga matatanda. Diba? So, naandyan yung ating updating ng protocol. Also, meron din tayong ongoing na development ng Child Protection Database and Monitoring Tool. Katuwang din natin dito yung ibang miyembro ng CSPC at inimbitahan natin ang Office of the Court Administrator ng Supreme Court para magkaroon tayo ng harmonized data gathering on yung mga kaso ng mga kabataan. And also, meron din tayong pinaplano na updating ng ating child CPCP handbook o Comprehensive Program and Child Protection Handbook. And then, syempre, di ba, Kuya Jello, meron din tayong nilulutong programa, di ba, sa pangunguna ng CWC tsaka ng DSWD, di ba? Yung pag-asa program ba ang tinututukoy mo dyan, Ate Anika? Oo, yan nga. Very excited ang DOJ dyan. Oo, napakaganda. Yung katulad din sinasabi ni Ate Anika, napakadaming ginagawa ng DOJ, yung protocol na binabanggit niya, ayaw lang niyang banggitin kanina, yan ang Biblia ng lahat para kung may child rights violation, mula sa social worker, mula sa nanay, concerned citizen, pag yan nag-refer ka doon sa sinasabi ni Asik Anika na protocol, talagang naando na step by step, di ba Asik Anika, Oo, correct. And also, maidadagdag ko lang, di ba, nandito tayo sa mga batang biktima ng karahasan dyan sa protocol. Meron din ang DOJ, parte rin kasi ang DOJ, maidadagdag ko lang, ng Juvenile Justice Welfare Council. At ito naman ay ang umaaruga or namamahala sa mga kabataan na nakalabag sa in context sila. So, meron din kaming ganyan na manual na parang ito yung Biblia naman ng aming mga piskal para paano ba natin i-handle yung mga ganyan dahil since sila ay mga minor de edad, mga kabataan, they also need special protection kahit na sila yung lumabag sa batas. So meron kami na manual on yung sa CICL nga at i-roll out namin yan at ongoing ang aming development for the capacity building yan. And also, syempre, di ba, may dadagdag ko lang na nitong end of last year, nagpirmahan kami ng memorandum of understanding. Napakalaking project niyan, yung sinasabi mo. Ano ba yan, Ate Anika? Oo, tamang-tama. Ang DOJ ay kapartner na ng CWC sa Helpline, di ba? Makabata So, doon, we are looking forward ang Department of Justice sa partnership namin sa CWC para dyan sa Makabata Helpline.
Oo, and ongoing din ang aming, may dadagdag ko lang dito sa DOJ, meron kasi kaming mga fiscal namin, meron kaming task force on women, children, and trafficking. So, yung mga cases na involving mga bata, hinahandle yan ng aming special group of prosecutors na trained to handle yung mga ganyang klaseng cases. Kasi para sa amin, specialized itong mga kaso ng mga bata at yung mga fiscal o na naghahandle nito kailangan ng special training, ika nga, di ba? Para mas maproteksyonan ang mga bata at ma-ensure na meron tayong child-friendly justice system. So, napakaganda, no? I mean, not so many words, napakarami po talagang ginagawa ng Department of Justice. At itong sinasabi ni Ase Anika, ito yung mga hindi pa nare-report sa balita, hindi minsan nako-cover pa ng mga press conference, no? Pero sa ilalim, yung mga hindi nga nakikita at naririnig ng ating mga kababayan, napakaraming ginagawa ng DOJ para sa mga kababaihan at lalo na para sa mga kabataan, ano? So lahat ng mga rules, protocols na sinusunod para sa kabataan, para sa mga kabataan nasasadlak sa paglabag ng batas, para sa ang dami-dami nating ano diyan, ano? Of course, kapartner na natin, ano, lumalabas na isa sa pinakamatibay na partner ng Makabata Helpline 1380 and DOJ. So talagang kami po excited dyan, lalo nating pabababain pa ang mga paglabag ng karapatan ng bata ngayon, ano, ngayong taon na to. Hopefully, ano, of course, with the help of DOJ, Kuya Elino. Ate Anika, ang sunod ko pong tanong, nabanggit niyo po sa programa at polisiya yung pagkakaroon ng database at monitoring tool at pag-harmonize ng data dun sa mga cases natin. Sa ganito pong aspeto, sa pagtingin po ng DOJ, ano po yung kasulukuyang banta sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga bata ngayon? Ano po yung mga issue na kinakaharap sa ngayon? Sa tingin mo po? Oo. Kuya Lino, bali, syempre, iba na kasi ang panahon ngayon, di ba? Hindi katulad ng mga kabataan natin, no? Ibang-iba yung issues ngayon, eh. Oo, parang ang dami na rin bagong batas na naipasa para sa proteksyonan ng ating mga bata dahil sa mga bagong banta, di ba, na nandito sa ating lipunan. Ang una sa tingin ko, di ba, hindi ang pang-aabuso ay hindi lamang physical, di ba? Hindi lang dito nagmamanifest sa mga physical manifestations, but also meron tayong mental and emotional abuse, di ba? Noong hindi naman unang panahon, di ba? Ano ng mga kabataan natin? Medyo hindi na pagbibigyan ng pansin ang mental health, di ba? Yan. Ngayon, ano na siya, issue na siya. Kasi din, di ba, dahil sa mga development sa teknolohiya, yung social media, di ba? Hindi na lamang physical ang pang-a-abuse. Katulad ng pangre-rape, ganyan. Kung hindi, meron na rin tayong tinatawag na online sexual abuse, di ba? And exploitation. Na hindi na ginagawa na siya through media, tsaka yung social media nga, na yun, I think, yung banta ngayon. Dahil nagde-develop ang ating teknolohiya, nagkakaroon din tayo ng mga bagong banta sa kaligtasan ng ating mga kabataan. So, ayan yun. Oo. Kuya Elino, napakaganda nung binanggit ni Ase Anika kasi nung bata kami niyan, halos magkaedad lang kami niyan. Talaga, hindi pa uso yung mga mental health, no? Talagang hindi yan kinikilala, hindi masyado na pag-uusapan. Pero nga, of course, nagkaroon na tayo ng Mental Health Act kasi ngayon, ano? Of course, nagkaroon na ng talagang pagkilala na yung mental health problems ng mga kabataan, parang katulad din yan ng physical health problems nila, no? Ate Anika, dito naman sa mga kabata helpline siguro, maidagdag ko rin, ano, yung mga natatanggap talaga naming most of the cases that we handle concern
physical, sexual, and psychological violence sa mga bata. So, ang tumatawag sa amin, nagre-reach out sa amin is either mga bata, mga magulang, saka yung mga kamag-anak. So, talagang yan talamak. Hopefully, this 2024, of course, with the partnership of the Council for the Welfare of Children with the DOJ concerning the Makabata Helpline, mas marami po tayong maimbestigahan ng mga ganyan. Of course, kasama natin ang Philippine National Police. Oo. Tsaka, Kuya Jello, maidadagdag ko lang, di ba? Ang DOJ nga, ang primary parang legal counsel ng gobyerno, meron din kaming partnership dyan with the Supreme Court at DICT. Oo, tinatawag natin itong Justice Sector Coordinating Council. And through this JSCC, marami na rin kaming naisulong na polisiya para dito sa justice sector, tulad na lamang nitong ito kasi venue para sa mga taga Department of Justice, Supreme Court, na mag-usap-usap ano ba ang mga kailangan nating gawin para mapagtibay ang ating justice system. Tulad na lamang nitong nilabas na Supreme Court o circular bilang 334-2023 na niremind ng Supreme Court ang mga judges na prohibited ang any kind of settlement sa mga kaso ng incestuous rape, diba? And also na niremind din ng Supreme Court ang ating mga hukom na kailangan i-assess ng mabuti ang mga affidavit of desistance. Kasi nga naman, usually, diba, pag ang kaso ng mga bata, ang nagkasala ay kamag-anak, o ganyan, di ba? Ang nag-abuso sa kanila ay kamag-anak, mga tatay, tiyuhin nila, ganyan. Usually, naareglo kasi siya. So, dahil nga pamilya, ganyan. Pero, ang Supreme Court na mismo nagsabi na hindi ito pwedeng basta-basta na lamang i-areglo. Kailangan suriing mabuti ang agreement at hindi actually prohibited yung any settlement on him. Napakaganda dyan, Kuya Elino, isingit ko lang. Alam nyo kasi doon sa Anti-Osaric Society Act, yung affidavit of desistance din kasi na pinirmahan ng bata, yan ay talagang i-oppose din ng ating mga piskal. Bawal po kasi yan. At of course, ang ating butihing Secretary of Justice Secretary Boy Rimulya, galit na galit yan sa mga pang-aabuso sa bata at talagang gigil na gigil yan dito sa issue ng incestuous rape. Kaya natutuwa kaming malaman, actually dati nalaman na namin yan last year, na yung agreement nila with the Supreme Court na nag-come up with the circular na bawal aregluhin, bawal mag-affidavit of desistance o bawal iurong ang kaso pag incestuous rape ang usapan. Kasi tama yung sinabi ni Asik Anika, of course yung iba gustong i-preserve ang pamilya, magkabati-bati lahat, pero paano naman ang na-violate na karapatan ng bata? Okay, Asik Anika, alam ko napaka-busy kayo dyan sa DOJ, alam ko hanggang gabi na andyan kayo, talagang pag nag-text kami sa inyo, may mga katanungan kami, may mga hinihingi kami tulong, gabi, madaling araw, talagang sumasagot ang mga taga-DOJ. Siguro, ano ba yung maiiwan nating mensahe na lang sa mga taga-pakinig natin, sa mga taga-subaybay natin, at kung kunyari meron po sila mga katanungan, paano po nila makakontak ang Department of Justice or ang Committee on the Special Protection of Children? Para sa ating mga tagapakinig, narito po ang Department of Justice sa pamumuno at liderato ng ating butihing Secretary, Jesus Crispin Remulla. Katuwang na rin ang CSPC at ang CWC na patuloy na gagabay at pahalagaan ng inyong karapatan bilang mga bata patungo sa magandang kinabukasan. Asa po kayo na nandito kami para protektahan ang inyong mga karapatan at handa kami na tumulong para sa inyong mga legal na concerns at suggestion. So, para po maabot nyo ang aming department, pwede nyo po kaming tawagan, syempre, through the Makabata Helpline 1383. Yes, pwede. At saka po sa aming email address na cspc@doj.gov.ph and sa telepono 852-38841 local 409.
So maraming salamat po, Asik Anika. Of course, alam namin, very busy kayo. Salamat sa pagpapaunlak sa aming programa ng Makabata Teleradyo. Ano, Kuya Lino? Sobrang laki ng pasasalamat natin sa DOJ. Actually, maraming salamat sa Makabata Teleradyo at sa inyo, Kuya Jello at Kuya Lino, sa pag-imbita sa akin. Actually, first time ko na-interview. Kaya maraming salamat. So napakaswerte natin, Kuya Lino. Ibig sabihin si Asik Anika, ito naman pala ay talaga medyo camera shy pala ng konti. Pero kahit ganun, pinaunlakan ang Council for the Welfare of Children. Ano? Marami po tayong natutunan kaya sila, of course, sa DOJ at yung pagprotekta sa ating mga bata na handa po sa ating mga nakikinig at nanonood ay nakahanda po ang DOJ, of course, katulong ng CWC at Special Protection of Children para tingin at bigyan ng kaukulang aksyon yung mga ihahain sa atin. So, huwag po kayo mag-atubili na mag-report sa mga kaso ng pang-abuso. Again, maraming salamat po, Ate Anika. See you next week. Marami po tayong trabaho. At of course, ang Department of Justice at Council for the Welfare of Children ay magkatulong po sa pagsusulong at pagprotekta ng karapatan ng mga bata. Kaya sabay-sabay po namin sinasabing, basta bata, kami ang bahala. So again, happy weekend po, Ate Anika. See you soon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Today's event will mark the launch of the Makabata Helpline 1383. We are positioning the Makabata Helpline to be the focal and apex helpline for children in the Philippines for all children's concerns. Basta bata, tayo po ang bahala dapat. Kudos for always providing the highest quality of service to the children and for primarily taking into consideration the best interests of our children. Let's work together to make the Philippines a place where every child can grow up feeling safe and secure, where violence and abuse have no place, and where every child's dreams can focus. This is our banner advocacy. There must be something in us that marks in the Philippines that ay, Makabata 1383, CWC yan. We're proud to join hands with the Council for the Welfare of Children in launching the Makabata Helpline 1383 today. With dedication and collaboration and the use of technology, we can achieve remarkable things. It is true also that when the government and the private sectors collaborate, this is the result. Para sa Kabataang Pilipino, Mr. Novare, please dial 1. Mr. Victria, please dial 3. Asek Elaine, please dial 8. Para sa Kabataang Pilipino, please dial 3. Isang makabatang araw. Salamat sa pagtawag. Congratulations, everyone! A very big thanks to all of you for making this possible. Let's give ourselves a big round of applause. Nagbabalik po ulit ang Makabata Teleradyo. Grabe, Kuya Elino, napakadaming information na ibinahagi si Ate Anika talaga, no? Ito lang ay nagpapatunay para po dun sa nakapanood talagang, I'm sure hindi ko kayo kailangan kumbinsihin na ang Department of Justice, katulad po ng Council for the Welfare of Children, ay child-friendly. Kuya Elino, napakaganda nitong CSPC na binanggit ni Asek Anika, di ba? Opo, yung sa pamumuno po ng DOJ na nag-manage yung Committee on the Special Protection of Children, kasama po ang CWC, ay talagang handang tumugon no, sa mga kaso ng batang pang-abuso na kagaya nung inireport natin kanina dun sa ating balita. And of course, sinashoutout po natin ng DOJ for that. Yes, oo. So, well, ipapalag ko na rin, of course, ang Makabata Helpline 1383.
ibibida na rin po namin yan. Yan po ay talagang flagship program ng Council for the Welfare of Children. Kung may mga reklamo po kayo sa lahat ng paglabag ng karapatan ng bata or hindi nyo lang alam kung saan kayo hihingi ng tulong, basta kaugnay ng bata, tumawag po kayo sa amin. Sosolve namin ang problema nyo o i-refer po namin kayo sa tamang opisina. Special shoutout din, may nakita ako sa Facebook ngayon na of course yung mga napakabait nating kaibigan sa National Youth Commission. Unang-una na kay Chairman Ronald Cardema. Magandang umaga, Yusek, at of course ang aking paboritong kaprobinsya, Executive Director Lea Villalon. Every Saturday talagang ipinapalabas din po itong live broadcast natin sa National Youth Commission Facebook. Maraming salamat sa inyo dyan, talagang napakabait ng NYC. Shoutout din po, Kuya Jello, doon sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa ating online, sa Facebook natin. Kay Kagawad Seni Domingo ng BCP Chairman sa San Nicolas sa Zambales, at of course kay meron ba tayo taga Ilocos Norte, and of course si Ma'am Rosalie, kay Kuya Nenen ng Commission on Human Rights, of course at team namin sa LID, kay Sandy, kay Maricel, at saka kay Daisy, and of course sa Payo team, kay Sel, kay Cha, at saka kay Julie. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito, may mga nagseselos dito. Of course, yung mga nasa booth natin ngayon, technical booth, naandyan si Beulah, of course si Marvin, at saka si Arvin, ayun, mga taga-Payo, at ang mga boss natin, sorry, hindi ko kabisado lahat ang pangalan nitong mga to, ang daming tao dito, pero ito ay talagang every week mga kasama natin. Maraming salamat sa inyo. Hindi magiging posible ang programang ito kung wala yung mga nasa back end ng ating production, pati yung production natin na ginagawa sa CWC. Kuya Ilino, eto na naman tayo. 10:54 na naman, nakakalungkot. Pero at least next week naman magandang episode. So abangan po Kuya Jello sa next episode po natin, sa 9th episode. Next week po, 10 to 11 a.m. po ulit. Sana po makasama po ulit namin kayo at asahan po namin yung pagsubaybay sa ating pagtutunan ng Makabata Teleradyo. So ito na naman tayo. Muli, ako po si Kuya Jello. Ako naman po, yung Kuya Ilino. Basta bata, kami po ang bahala. Happy weekend po! Happy weekend! Happy weekend po. Ingat po tayo. Thank you po. Stay safe po. Thank you everyone. Thank you.